Ang mayaman kong asawa. 2,121 durog. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Siliuhe sa harap ng ganoong panloob na Chi. Kalmado pa rin siya gaya ng dati. Tumingin siya kay Zuan Jizi at walang pakialam na sinabi, paano ka nang ahas na maging mayabang sa harap ko ng may kaunting lakas. Nanlaki ang mga mata ni Zuan Jizi nang marinig niya ito. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Talagang hindi niya matanggap na ang kabilang partido ay nasabi ng ganoon kadali kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Pagkatapos ay naglakad si Siliuhe patungo kay Zuan Jizi. Dahan-dahan niyang inabot ang isang kamay, kinuyam ito sa isang kamao, at ibinato kay Zuan Jizi. Isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang kamao. Ang puwersang ito ay parang baha, at umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagbagsak sa hangin. Sa sandaling ito, ang mga nanunood ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na presyon. Ito ang pinakamataas na presyon ng isang tunay na santo. Tandang padamdam. Namutla ang mukha ni Zuan Jizi. Pakiramdam niya ay kinukuha ang kanyang buhay sa sandaling ito. Ipinalibot niya ang lahat ng elemental na enerhiya sa kanyang katawan ng buong galit, sinusubukang pigilan ang suntok ni Siliuhe. Gayunpaman, sa sandaling ito, nalaman niyang ang kanyang kapangyarihan ay parang tubig dagat, hindi makayanan ang parang bundok na suntok ni Siliuhe. Boom! Sa isang malakas na putok, nabasag ng suntok ni Siliuhe ang lahat ng depensa ni Zuan Jizi. Ang kanyang katawan ay nahulog mula sa langit na parang meteorite at direktang bumagsak sa lupa. Tumayo si Siliuhe sa hangin at tumingin kay Zuan Jizi. Walang pakialam niyang sinabi, Zuan Jizi, ito lang ba ang kapangyarihan na mayroon ka? Kumapang si Zuan Jizi mula sa lupa sa magulong paraan. Pagtingin kay Siliuhe, ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi pagpayag. Gayunpaman, alam niya na hindi siya katapat ni Siliuhe. Ang pamamaraan na kanyang sinalaigan ay tila hindi gaanong mahalaga sa harap ni Siliuhe. Zuan Jizi, kung hindi mo masusunog ang iyong blood essence sa pamamagitan ng puwersa, natatakot ako na wala ka ng pagkakataon. Kalmado pa rin si Siliuhe. Tumingin siya kay Zuan Jizi na parang nakatingin sa isang langgam. Kinagat ni Zuan Jizi ang kanyang mga ngipin. Alam niyang tama si Siliuhe. Hindi siya makakalaban kung hindi siya gumaling sa kanyang peak condition. Sige, Siliuhe, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Napaungol si Zuan Jizi at sinimulang sunugin ang kanyang dugo. Biglang, ang katawan ni Zuan Jizi ay tila naging nagninangas na ball ang apoy. Agad na tumaas ang matinding apoy, at ang kanilang tindi at kapangyarihan ay nalampasan ang mga nakaraang pagbabago-bago ng elemental na enerhiya. Tila nag-aapoy ang dugo ni Zuan Jizi. Lahat ng dugo sa katawan niya ay kumukulo. Tumaas muli ang kanyang panloob na chi hanggang sa umabot ito sa bagong taas. Napabuntong hininga na naman ang mga nanunood. Hindi sila makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Ito ay isang malakas na puwersa na hindi pa nila nakita noon. Ang panloob na chi ni Zuan Jizi ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Ito ay nagpang-inig sa mga tao, at maging ang kawalan ay walang tigil na panginginig. Malamig niyang tiningnan si Siliuhe at sinabi sa mahinang boses, pinlit mo akong gawin ito. Kung ganoon, lumaban tayo ng buong lakas. Ang mukha ni Siliuhe ay kumislap sa katuwaan nang marinig ang mga salita ni Zuan Jizi. Nakatingin kay Zuan Jizi, walang pakialam niyang sinabi, ito ba ang iyong tunay na kapangyarihan? Zuan Jizi, sinusunog mo lang ang sarili mong buhay. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Nakakatawa pa nga. Pinaikit ni Zuan Jizi ang kanyang mga mata, Nishan, at sinabing, gusto kong makita kung hanggang kailan ka maaaring maging mayabang. Langit na selyo ng dugo. Sumigaw si Zuan Jizi, at isang iskarlate na sinag ng liwanag ang agad na lumabas mula sa kanyang kamay, diretsyong bumaril sa kalangitan. Tila maraming mga ron na pulang dugo ang umiikot sa sinag ng liwanag, at ang bawat ron ay naglalaman ng kamangha-manghang kapangyarihan. Nang makita ng mga nanunood ang eksenang ito, napasigaw silang lahat. Ito ang pinakahuling kakayahan ni Zuan Jizi, ang Heavenly Seal of Blood. Sa tuwing gagamitin niya ito, kakailanganin niyang ubusin ang isang malaking halaga ng asensya ng dugo.
Ngayon, talagang ginagamit niya ito ng walang ingat. Kasabay nito, hindi rin idle si Siliuhei. Kalmadong nakatingin kay Zuan Jizi sa langit, normal ang kanyang ekspresyon na parang hindi sineseryoso si Zuan Jizi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya na parang may hawak. Pagkatapos noon, ang elemental na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang mag-iba-iba ng marahas habang ang malakas na enerhiya ay natipon sa kanyang kamay. Sa sandaling ang Heavenly Seal of Blood ni Zuan Jizi ay bumangga sa elemental na enerhiya ni Siliuhei, ang paligid ng mundo ay tila ng inag. Ang lupa ay nagsimulang yumanig ng marahas na parabang ang cross ng lupa ay nagbibitak sa ilalim ng malakas na puwersang ito. Ang mga nakapaligid na bundok ay gumuho, at ang hangin ay umuungol na parabang liparin ang lahat. Napaatras ang mga nanunood sa takot. Nag-alinlangan sila kung makakaligtas sila sa kaguluhang ito. Ang Heavenly Seal of Blood ni Zuan Jizi at ang elemental na enerhiya ni Siliuhei ay nagbanggaan sa hangin, tulad ng dalawang bituin na nagbanggaan, na sumasabog ng walang katapusang liwanag. Ang hangin ay agad na nasunog, at ang nakapalibot na tanawin ay naging malabo sa liwanag na ito. Gayunpaman, ang figure ni Siliuhei ay kumikislap sa liwanag sa sandaling ito. Ang kanyang anyo ay tila mali-mali at lumitaw sa harap ni Zuan Jizi sa isang iglap. Isang elemental na perlas na kumikinang na may malamig na liwanag na nakabitin sa kanyang kanang palad. Ang elemental na perlas ay natatakpan ng isang malakas na lakas na tila yumanig sa mundo. Tumingin siya kay Zuan Jizi nang walang pakialam at pagkatapos ay sinuntok ng malakas. Ang elemental na perlas ay direktang nabasag sa Heavenly Seal of Blood ni Zuan Jizi. Rumble. Sa isang malakas na putok, parabang nadurog ang mundo sa sandaling ito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagsimulang magbanggaan ang dalawa. Parehong true saint ang dalawa. Hindi na kailangang sabihin, ang banggaan ay nakakatakot. Ang banal na kapangyarihan ay kumalat sa loob ng kawalan at winasak ang lahat. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, isang malutong na tunog ng crack ang nagmula sa kawalan. Sa ilalim ng epekto ng elemental na perlas ni Siliuhei, ang Heavenly Seal of Blood ay nabasag na parang manipis na yelo. Ang katawan ni Zuan Jizi ay parang tinamaan ng higanting martilyo. Siya ay pinalipad at nahulog mula sa langit na parang saranggola na may putol na tali. Sa wakas, bumagsak siya ng husto sa lupa. Nadurog. Ito lang ang nasa isip ng lahat. Si Siliuhei, isa ring tunay na santo, ay muntik nang durugan si Zuan Jizi na nagsunog ng kanyang dugo. Ito ba ang lakas ni Siliuhei? Masyadong nakakatakot. Sa parehong cultivation realm, ang taong ito ay malamang na hindi magagapi. Masyadong nakakatakot. Si Zuan Jizi ay parang sanggol sa harap ni Siliuhei. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Si Siliuhei ay tumingin mula sa langit kay Zuan Jizi, na damapo sa lupa. Walang pagbabagong emosyon sa kanyang ekspresyon. Muling kumislap ng malamig na liwanag ang elemental pearl sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, mas malamig at mas nangingibabaw ang malamig na liwanag. Walang pagbabago-bago sa kanyang mga mata, at walang anumang pagtataka. Para bang ang paraan ng lahat ay dapat na maging 2,122 Zuan Jizi sa kawalan ng pag-asa. Sa lupa, napalunok si Zuan Jizi ng isang subo ng dugo sa sakit. Kahit na ang kanyang katawan ay dumanas ng matinding epekto, ang kanyang panloob na chi ay masigla pa rin. Malinaw, ang pag-atake ngayon ay hindi nagdulot ng anumang matinding pinsala sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, si Zuan Jizi ay natakot. Ang simpleng banggaan ng dalawa ay nagpakita na ng nakakatakot na lakas ni Siliuhei. Napakalakas na ngayon ni Siliuhei. Kahit na sinunog niya ang kanyang esensya ng dugo upang makabawi sa kanyang kasukdulan, hindi pa rin siya mapapantayan para kay Siliuhei. Tandang padamdam. Siliuhei, wala na bang puwang para sa pag-uusap? Kinagat ni Zuan Jizi ang kanyang mga ngipin at sinabi. Siliuhei ay hindi tumigil sa kanyang mga aksyon. Ang kanyang mga elementong butil ay nagsimulang lumiwanag ng mas maliwanag, at siya ay tila mas matangkad kaysa dati. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, at ang elemental na perlas sa kanyang palad ay kumikislap na may malamig na liwanag na lumutang sa hangin.
Ang nakapaligid na hangin ay tila nagsimulang manginig sa ilalim ng presyon ng malakas na elemental na enerhiyang ito. Malalim siyang tumingin kay Zuan Jizi at walang pakialam na sinabi, bakit ka nagsasalita ng walang kaparirikon? Sige, sige. Ipaglalaban kita ng buong lakas. Itinaas ni Zuan Jizi ang kanyang ulo at sumigaw. Nang marinig ang panunukso ni Zuan Jizi, minisyon lamang siya ni si Liu He, hindi man lang siya sineseryoso. Solemn na ang ekspresyon ni Zuan Jizi habang inilalabas niya ang isang jade pendant mula sa kanyang dibdib. Iyon ang kanyang kayamanan, ang Starry River Jade Pendant. Bahagyang umikot ang jade pendant sa kanyang kamay, at kumikislap ang liwanag ng bituin na parang walang katapusang kalawakan ang dumadaloy sa loob nito. Ang mga tanawin sa paligid ay tila nagsimulang magbago sa sandaling ito. Isang napakalaking whirlpool ang biglang lumitaw sa orihinal na kalmadong kalangitan. Ang whirlpool ay puno ng mga bituin na parabang isa itong universo. May determinasyon sa magkabilang mata, buong lakas na ibinato ni Zuan Jizi ang jade pendant kay si Liu He. Ang jade pendant ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag sa hangin. Kasabay nito, may kinakanta siya. Malakas at malinaw ang boses niya, umaalingaw-ngaw sa hangin. Isa itong sinaunang at masalimuot na wika na parang may misteryosong kapangyarihan. Bawat salita ay kumakaway sa daan at nagpapalitaw sa panloob na chi ng mundo. Ang mabituing ilog ay aking saksi, na may mga espiritong bato bilang medium. Nagbabago ang universo, at bumaba ang Diyos na bituin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang Starry River Jade Pendant ay agad na sumabog, na naging isang napakalaking galaxy. Ang mga bituin ay umiikot sa loob nito na parang isang tunay na mabituing kalangitan. Ang mga tanawin sa paligid ay mas nakakagulat sa sandaling ito. Umikot ang kalawakan at nakakasilaw ang liwanag ng bituin. Ang buong mundo ay parang hinayla sa mabituing kalangitan na ito. Ang orihinal na maaliwalas na kalangitan ay naging kulay abo sa sandaling ito. Tanging ang nakakasilaw na liwanag ng bituin ang nagpapaliwanag sa mundo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni si Liu He. Ang malakas na pressure ng elemental na enerhiya ay tila na-offset kaagad. Tinitigan niya si Zuan Jizi na may pahiwatig ng pagkaseryoso. AES. Ang pamamaraan ni Zuan Jizi ay lumampas sa kanyang inaasahan. Labis na naakit ang mga nakapaligid na nanunood sa nakagigimbal na eksenang ito. Napuno ng pagkabigla at pagpipitagan ang kanilang mga mata. Ito ba ang Star Divine Technique? Kulat na sabi ng isang matandang nanunood. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa paligid, na nagdulot ng kaguluhan. May hinahanap sa lahog ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Zuan Jizi, siya? Talagang nilinang niya ang isang ipinagbabawal na pamamaraan. Namutla ang mukha ng isang batang mandirigma. Tumingin siya sa napakalaking galaxy sa langit na parabang nakikita niya ang katapusan ng mundo. Dapat mag-alala si Liu He. Ang lakas ng Zuan Jizi na ito ay hindi dapat maliitin, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa malalim na boses. Napuno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Halata na hindi siya sigurado sa magiging resulta ng labanang ito. Walang tigil ang pag-uusap ng mga tao sa paligid. Lahat sila ay labis na nabigla sa lakas na ipinakita ni Zuan Jizi. Ang kapangyarihan ng pamamaraang ito ay lumampas na sa kanilang pangunawa. Maging si Liu He ay kinailangan na muling suriin ang lakas ni Zuan Jizi ngayon. Gayunpaman, walang takot sa kanyang mga mata. May pahiwatig pa rin ang pagiging mapaglaro. Naglakas loob pa siyang hamanin ang mga buhay na nilalang sa Chaos Grave, hindi pa banggitin si Zuan Jizi. Tulad ng inaasahan sa isang tunay na santo na nabuhay ng napakatagal, walang pakialam na sabi ni si Liu He. Ngunit, patuloy ni si Liu He, ang kanyang panloob na chi ay unti-unting tumataas, na nagdulot ng hindi nakikitang presyon sa mga nakapaligid na nanunood. Gaano man kalakas ang teknik, suporta lang ito. Ang lakas ang magpapasya sa lahat. Nang matapos siyang magsalita ay biglang sumili ang matinding liwanag mula sa elemental na perlas. Ang liwanag ay tulad ng isang nagniningning na araw, nagniningning ng napakaliwanag na ang lupa ay nanginag. Ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasang ipikit ang kanilang mga mata.
Gusto man nilang idilat ang kanilang mga mata para makita ang nangyayari, hindi nila napigilan ang tindi ng liwanag. Ang elemental na perla sa kamay ni si Liu He ay parang isang maliit na mundo. Ang walang katapusang elemental na enerhiya ay lumundag dito, nagiging maladragon na mga elemental na daloy ng enerhiya na pumapalibot sa kanya, na bumubuo ng isang malakas na defensive barrier. Sa sandaling ito, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at kumaway patungo sa langit. Ang elemental na perlas ay agad na lumipad sa kalangitan at naging isang stream ng liwanag na bumaril sa mga ulap. Sa isang iglap, ang nakapalibot na kalangitan ay tila napunit, at walang katapusang elemental na enerhiya ang bumulwak mula sa butas na iyon. Parang kumukulo ang buong mundo sa sandaling ito. Sa sandaling ito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at iniabot ang isang daliri, marahang itinuro si Zuan Jizi. Ang elemental na enerhiya ay lumilikha ng mundo, ang Great daw ay napakasimple. Sabi niya sa mahinang boses. Bagamat mahina ang boses niya, malinaw na pumasok sa tenga ng lahat. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang maladragon na daloy ng elemental na enerhiya sa kalangitan ay biglang naging isang napakalaking haligi ng elemental na enerhiya at sumugod patungo kay Zuan Jizi na parang banal na parusa. Parang nanginig ang buong mundo sa sandaling ito. Ang napakalaking haligi ng elemental na enerhiya ay nagdala ng walang kapantay na presyon habang diniin nito si Zuan Jizi. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang nakaramdam ng inis. Nang makita nila ang eksenang ito, napuno ng kilabot at gulat ang kanilang mga mata. Bagamat nabigla si Zuan Jizi sa pag-atake ni si Liu He, hindi siya umatras. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan ay tila naging kasing tigas ng bakal. Umikot ang Starry River Jade Pendant sa harap niya, handang tanggapin ang impact ng Elemental Energy Pillar. Mahigpit na hinawakan ni Zuan Jizi ang Jade Pendant at biglang iwinagayway ito sa Elemental Energy Pillar. Sa isang iglap, ang Starry River Jade Pendant ay sumabog na may walang hangganang liwanag ng bituin. Ang mabituing ilog ay lumundag, at ang liwanag ng bituin ay nakasisilaw. Ito ay tulad ng isang tunay na mabituing ilog na tumakip sa kalangitan at tinatanggap ang elementong haligi ng enerhiya na parang isang banal na parusa. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan sa himpapawid, tila nagyelo ang mundo. Isang walang katapusang pagsabog ng liwanag ang sumabog, tulad ng isang nagliliyab na araw na pumutok, na nagpapaliwanag sa buong kalangitan. Ang nakapalibot na lupa ay agad na gumuho sa ilalim ng malakas na epekto ng elemental na enerhiya, at lumitaw ang malalaking bitek. Parang nanginginig ang lupa sa sandaling ito. Ang tunog ng banggaan ng elemental na enerhiya ay pumuno sa hangin na parang nakakabinging kulog na umaalingaw-ngaw sa lugar na ito. Napakalaki ng kapangyarihan na sapat na upang manginig ang puso ng mga tao. Ang mga ulap sa kalangitan ay napunit sa pamamagitan ng malakas na pagbabago-bago ng elemental na enerhiya, na bumubuo ng isang napakalaking whirlpool na tila malapit ng lumunin ang buong mundo. Isang matinding elemental energy na bagyo ang sumabog sa lugar na ito. Umihip ang mabangis na hangin, at lumipad ang alikabok sa hangin, na bumabalot sa paligid. Ang mga puno ay umindayog sa hangin, at ang mga ibon at mga hayop ay lumipad palayo. Parang katapusan na ng mundo. 2123 paggalang kay Dinley. Ang walang katapusang liwanag ng bituin ay bumangga sa elementong haligi ng enerhiya. Ang mga bituin ay umiikot, at ang elemental na enerhiya ay lumundag. Para bang dalawang mundo ang nagbabanggaan, na nagbunsod ng walang kapantay na labanan. Sa sandaling nagbanggaan ang mga diskarte, ang mukha ni Zuan Jizi ay nagpakita ng kaba na ekspresyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang ulo, at umungal, itinulak ang kanyang panloob na chi sa limitasyon. Masyadong malaki ang impact ng Starry River Jade Pendant at ng elemental na perlas. Natulak ng malakas na puwersa ang mga nakapaligid na nanunood, at ang ilan ay nahimatay pa dahil sa impact. Ang buong mundo ay tila nahulog sa walang katapusang pagyanig sa sandaling ito. Huminto ang lahat sa sandaling ito. Gayunpaman, tulad ng inaakala ng lahat na si Zuan Jizi ay matatalo ng elemental na haligi ng enerhiya, isang malakas na puwersa ang biglang sumabog mula sa Starry Jade Pendant.
Maraming bituin ang lumipad palabas mula rito na parang walang katapusang hukbo at itinuro patungo sa elementong haligi ng enerhiya. Tandang padamdam. Ang epekto ng mga bituin ay hindi kapani-pani walang malakas, at ang buong espasyo ay tila nanginginig. Kinagat ni Zuan Jizi ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Gayunpaman, sa harap ng napakalakas na epekto, ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang mamatla. Ang mga bituin ay bumangga sa elementong haligi ng enerhiya, na bumubuo ng isang napakalaking halo. Ang mga bituin sa halo ay nagniningning, maganda, at nakakabigla. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang elemental energy pillar at nagpatuloy sa pag-charge ng diretso sa Zuan Jizi. Nang malapit nang makarating sa kanya ang elemental energy pillar, isang flash ng comprehension ang lumitaw sa mga mata ni Zuan Jizi. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at dumura ng isang subo ng dugo sa Starry Jade Pendant. Ang Starry Jade Pendant ay biglang pumutok na may mas matinding liwanag. Ang liwanag ng bituin ay nagniningning, ngunit nabigo itong harangan ang epekto ng haligi ng elemental na enerhiya. Ang haligi ng elemental na enerhiya ay walang katulad na mabangis na parang kulog. Direkta itong nag-charge sa liwanag ng Starry Jade Pendant. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Zuan Jizi ay lubhang nagbago, at siya ay natakot. Gayunpaman, huli na para gumawa ng kahit ano ngayon. Walang takasan kahit na gusto niya. Ang banggaan sa pagitan ng elemental energy pillar at ng Starry Jade Pendant ay nagresulta sa isang nakakagulat na boom, at ang buong mundo ay tila ng inag. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang liwanag mula sa Starry Jade Pendant ay biglang namatay, at ang elemental na haligi ng enerhiya ay sumugod patungo kay Zuan Jizi nang walang anumang sagabal. Sa ilalim ng takot na mga tingin ng lahat, ang elemental energy pillar ay sumugod patungo kay Zuan Jizi na parang isang napakalaking dragon. Sa hindi maiiwasang sandaling ito, ang mukha ni Zuan Jizi ay nagpakita ng takot na ekspresyon. Gayunpaman, ang elemental energy pillar ay dumako sa katawan ni Zuan Jizi na parang isang banal na parusa. Ang matinding impact ay nagpalipad sa kanya. Ang kanyang katawan ay parang saranggola na may putol na tali habang siya ay mahinang lumilipad sa malayo. Sa sandaling iyon, tila tumahimik ang buong mundo. Ang lahat ay nakatitig ng blanko kay Zuan Jizi, na lumipad palabas. Baka sa mukha nila ang gulat at hindi makapaniwala. Pagkatapos noon, dahan-daang bumaba si Liu He. Ang kanyang katawan ay umaagos pa rin ng elemental na agos ng enerhiya na parang dragon, ngunit siya ay kalmado na tulad ng tubig. Sa pagtingin sa direksyon kung saan lumipad si Zuan Jizi, ang kanyang mga mata ay puno ng kalmado at kawalang interes. Sandaling natahimik ang mga nanunood. Tumingin sila kay Zuan Jizi sa langit na parang nakakita sila ng hindi kapani-pani walang eksena. Ang kapangyarihan ni Liu He ay walang alinlangan na nagtanim ng matinding takot sa kanilang mga puso. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng higit na pansin, at ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang mag-usap. Hindi ako makapaniwala. Napakalakas ni Zuan Jizi, ngunit hindi siya makalaban kay Liu He. Nanlaki ang mata ng isang matandang lalaki at gulat na sabi. Talagang makapangyarihan si Liu He. Napakadali niyang natalo si Zuan Jizi, gulat na sabi ng isa pang nanunood. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na elemental na enerhiya. Kahit na si Zuan Jizi ay isang tunay na santo, hindi siya makatiis, sabi ng isang batang magsasaka sa gulat. Si Liu He ay walang katulad na kalmado. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at tinanggal ang selyo ng walang laman sa paligid. Sa sandaling ito, si Zuan Jizi ay nakahiga sa lupa, naglalabas ng dugo. Maraming bahagi ng kanyang katawan ang nabasag, at ang kanyang panloob na chi ay naging napakahina. Noo ba? Hindi karapat-dapat na banggitin, mahinang sabi ni Liu He. Patawarin. Patawarin mo ako, masakit na sabi ni Zuan Jizi. Nanginginig siya at itinaas ang kanyang kamay, hindi natindig ang kilos ng isang tunay na santo. Sa Golden Age na ito, posible ang lahat. Walang handang mamatay sa panahong ito. Pakiusap, bitawan mo ako. Handa akong maging subordinate ng iyong pamilyang si at sundin ang lahat ng utos nila, sabi ni Zuan Jizi sa nanginginig na boses.
Gumuso si Siliuhei at walang pakialam na sinabi, hindi ka karapat-dapat. Ang tatlong maiikling salita na iyon ay parang isang anting-anting na nagpapabilis ng kamatayan na nagpapahina kay Zuan Jizi ng lubos. Sa sumunod na segundo, iwinagayway ni Siliuhei ang kanyang kamay at sinampal ang ulo ni Zuan Jizi. Sumabog ang ulo ni Zuan Jizi, at maging ang kanyang primordial spirit ay hindi makatakas. Isang tunay na santo ng isang henerasyon ang bumagsak ng ganoon. Bamantong hininga ang lahat ng tao sa paligid, ngunit ang mas ikinagulat nila, ay ang lakas ni Siliuhei. Sa buong mundo, natatakot ako na walang makakalaban kay Siliuhei, may ulong, puno ng emosyon ang kanyang tono. Uwit. Sa Thunder Courtyard, ang divine sense ni Chinyu ay patuloy na sumusunod sa cultivation path ni Wuji. Hindi alam kung ito ay dahil sa talento ni Chinyu o kung siya ay may kaparehong pangangatawan kay Wuji. Sa madaling salita, ang pag-unawa ni Chinyu sa pamamaraan ng Dao ni Wuji ay lampas sa imahinasyon. Sa bilis na ito, maaari kong maunawaan ang Crackaless Immortal Scripture sa loob ng 100 taon. Huminga ng malalim si Chinyu, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Kapag naintindihan na niya ang Dao technique ni Wuji, hindi lang nito mapapabuti ang kanyang cultivation kundi pati na rin ang kanyang buong cultivation path ng malalim. Ang mas nakakatakot ay ang talagang hindi lubos na inilaan ni Chinyu ang kanyang sarili sa pamamaraang ito ng Dao. Ang kanyang tunay na katawan ay naiintindihan pa rin ang kanyang sariling cultivation Dao technique. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, na nakikipaglaro ng chess kay Dean Lei. Malinaw niyang naramdaman ang isang napakalakas na internal chi na papalapit. Bagamat ang panloob na chi na ito ay napigilan sa lahat ng pagsisikap, ang nakakatakot na banal na kapangyarihang ibinubugan nito ay nagpanginig pa rin sa mga tao sa takot. Narito na siya sa wakas, walang pakialam na sabi ni Dean Lei. Tumayo siya at tumingin sa malayo. Walang emosyon ang mga mata niya. Siliuhei ba ito? Huminga ng malalim si Chinyu, ang kanyang mga mata ay may bakas ng solemnidad. Hindi sumagot si Dean Lei. Nag-wave lang siya ng kamay at sinabing, umalis ka muna. Nandito siya para sa akin, kaya hindi ako makaalis, nakasimangot si Chinyu at sinabi. Ano ang silbi ng pananatili mo? Umiling si Dean Lei. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang banayad na puwersa ang nagpapalayo kay Chinyu mula sa lugar na ito. Inunat muli ni Dean Lei ang kanyang kamay, at inilagay sa kanyang harapan ang isang tea table. Ang maitim na ulap ay lumundag sa kalangitan. Tila may inihula ito. Sa susunod na segundo, isang malakas na putok ang kumalat sa buong tuktok ng Thunderous Yard. Siliuhei ay nagbibigay galang sa dekano ng Thunder Courtyard. Nakakabasag ng lupa at nakakabingi ang boses. Parang bahagyang nanginginig ang buong Thunder Courtyard. 2,124 Siliuhei laban kay Dean Lei. Sa isang iglap, nagulat ang lahat sa Thunder Courtyard sa tunog na ito. Lumabas sila sa nakasarang pinto at tumangala sa lalaking nakatayo sa kawalan sa labas ng Thunder Courtyard. Siliuhei, si Siliuhei. May nakakilala sa pagkakakilanlan ni Siliuhei at napabulalas. Alam ng lahat sa Thunder Courtyard na tiyak na darating si Siliuhei. Kaya medyo nag-aalala sila sa sandaling ito. Siliuhei ay nagbibigay galang sa dekano ng Thunder Courtyard. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Siliuhei. Tandang padamdam. Sa sandaling ito, isang multo ang lumitaw sa harap ni Siliuhei. Ang taong ito ay walang iba kundi si Dean Lei. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, dahil nandito ka, mangyaring pumasok. Si Siliuhei, sa kabilang banda, ay nagpakita ng inaasahang antas ng paggalang. Bahagya siyang yumuko kay Dean Lei, saka umilo at nagpakita sa harap ng tunay na katawan ni Dean Lei. Sa sandaling ito, si Dean Lei ay umiinom ng tsaa. Mukha siyang walang pakialam. Sa tabi niya ay isang chess game na hindi pa niya natatapos makipaglaro kay Chinyu. Laminggalinga si Siliuhei sa paligid at mabilis na itinoon ang kanyang tingin sa chessboard. Kaagad pagkatapos, dumiretso si Siliuhei sa chessboard at umupo. Tinitigan niya ang chessboard, at ang mga bakas ng Dao technique ay lumitaw ng naaayon. Sa loob lamang ng ilang segundo, hinubad ni Siliuhei ang laro.
Para ma-match up kay Dinley, mukhang hindi simple ang taong ito, sabi ni si Liu He. Gusto mo bang subukan? Walang pakialam na tanong ni Dinley. Yun lang talaga ang iniisip ko. Ang mga mata ni si Liu He ay kumikinang ng maliwanag, puno ng layunin ng labanan. Pagkatapos noon ay sinimulan na ng dalawa ang larong chess na hindi pa natatapos. Dinley? Narinig ko ang iyong mga gawa, kaya nirerespeto kita, sabi ni si Liu He habang naglalaro ng chess. Kung magagawa ko, hinding-hindi ko gugustuhing maging kaaway mo. Gayunpaman, ang Trakelas Immortal Scripture ay napakahalaga sa aking si family, kaya wala akong pagpipilian. Ang pahayag na ito ay maaaring mukhang magalang, ngunit ito ay may malakas na pakiramdam ng pagbabante sa katotohanan. Sabi ni Dinley habang naglalaro ng chess, si Liu He, bilang tunay na santo, sa tingin mo ba ay nararapat para sa iyo na pahirapan ang isang junior? Tuwing mahirap ang mga bagay. Umiling si Liu He. Kung gusto kong pahirapan siya, matagal na siyang namatay. Ngayon, nandito lang ako para sa Trakelas Immortal Scripture. Hanggat ibibigay niya ang Trakelas Immortal Scripture, hindi na magkakaroon ng anumang bagay sa kanya ang si family ko. Nakuha ni Chinyu ang Trakelas Immortal Scripture na iyon gamit ang sarili niyang kakayahan. Sa anong batayan mo ito hinihiling? Umiling si Dinley at sinabing, ang mundong ito ay palaging iginagalang ang lakas. Siya, si Chinyu, ay hindi maaaring panatilihin ang Trakelas Immortal Scripture, at hindi rin siya kwalipikadong makakuha ng ganoong banal na bagay, walang pakialam na sabi ni si Liu He. Si Chinyu ay nasa Thunder Courtyard ngayon. Hindi mo siya maaalis. Nang marinig ito, naging malamig ang ekspresyon ni si Liu He. Hinawakan niya ang piraso ng chess sa isang kamay at malamig na sinabi, kung ganoon, determinado si Dinley na protektahan siya. Paano kung sabihin kung oo? Puno ng pangangibabaw ang tono ni Dinley. Kung gayon maaari lang kitang masaktan. Malamig na sabi ni si Liu He. With that, kinuha niya ang chess piece at dahan-daang nilagay sa chessboard. Ang chess piece ay mukhang ordinaryo, ngunit ito ay talagang condensation ng isang Dao technique. Isang alon ng layuning pagpatay ang sumugod kay Dinley. Sa kawalan, sa paglapag ng chess piece, isa pang wave ng cold killing intent ang sumugod kay Dinley. Hinawakan ni Dinley ang chess piece sa isang kamay at sumagot, hindi dapat masyadong mayabang ang mga kabataan. With that, biglang lumapag ang chess piece ni Dinley. Sa isang iglap, ang Dao technique ni Dinley ay nagtipon din sa kawalan at umaksyon patungo kay si Liu He. Parang ordinaryong laro ng chess, pero sa totoo lang, ginagamit nila ang laro para subukan ang lakas ng isa't isa. Tuloy-tuloy na lumubog ang kawalan, at napuno ng hangin ang nakabibinging umuusbong na tunog. Ang lakas ng Dao technique na nakakondense sa chess piece sa kamay ni Dinley ay agad na naging malakas na agos ng hangin na dumaloy patungo sa chessboard na parang isang malakas na ilog. Ang chessboard ay biglang lumundag na parang tidal wave. Ang bawat piraso ay tila nagkaroon ng buhay, na nagsasama sa isang napakalaking network. RANES. Bahagyang nanghina ang mga mag-aaral ni si Liu He. Napatitig siya sa chessboard na puno ng buhay. Bahagyang nanginig ang mga piraso ng chess sa kanyang mga kamay na para bang naramdaman nila ang matinding pressure ng Dao technique sa kanilang harapan. Kumunat ang noo niya at bahagyang inilagay ang chess piece sa board. Sa paglapag ng chess piece, para itong isang matalim na espada na tumatagos sa mapang ipong agos ng hangin. Agad na tumahimik ang chessboard. Ang mabangis na puwersa ay nagpatahimik sa mga piraso ng chess sa chessboard na parang bukid ng trigo na tinamaan ng hamog na nagyelo. Bahagyang pinaikit ni Dinley ang kanyang mga mata at mahinahong tumingin kay si Liu He. Ang chess piece sa kanyang kamay ay tila naglalaman ng isang misteryosong kapangyarihan ng muling dumapo ito sa chessboard. Sa pagkakataong ito, hindi agad inilabas ni Dinley ang kanyang Dao technique. Simpleng galaw lang ang ginawa niya. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay parang bombang sumabog. Agad na nabasag ang katahimikan sa chessboard, at ang lakas na parang hamog na nagyelo na tumama sa bukid ng trigo ay agad na nawala. Nagulat si Liu He. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, nawalan siya ng bantay. Napatingin siya sa chessboard na nasa harapan niya, at baka sa mga mata niya ang pagkagulat.
Alam na alam niyang kaharap niya ang isang kalaban na hindi maarok ang lakas. Talagang tinutupad ni Dinley ang kanyang reputasyon. Itinaas ni si Liu He ang kanyang ulo at tumingin kay Dinley. Hindi ka rin masama, mahinahong sabi ni Dinley. Nakakatakot ka na kapag naging santo ka. Walang hangganan ang iyong kinabukasan. Dahan-dahan niyang itinaas ang chess piece, bakas ng determinasyon ang kumikislap sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi na siya makakapigil sa pagkakataong ito. Kinailangan niyang lumabas lahat. Sa sandaling lumapag ang piraso ng chess sa kanyang kamay, ang kapangyarihan ng Dao Technique ay lumabas mula sa piraso ng chess na parang isang napakalaking dragon, na agad na binasag ang katahimikan at itinuro ang larong chess sa chessboard. This time, hindi na siya conservative gaya ng dati. Sa halip, direktang ipinakita niya ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng Dao. Ang tumataas na aura na iyon ay agad na nagpaigting sa kapaligiran ng buong chessboard. Ang larong chess ay parang kalmado bago ang bagyo. Sa paglupag ng kanyang piraso ng chess, isang malakas na puwersa ang palm unit sa hangin na parang kidlat. Ang impact ay parang bagyo, na ginagalaw ang mga piraso ng chess sa chessboard ng paisa-isa, na ginagawang makapangyarihang Dao Technique ang parang buhay na internal chi. Tumingin si Dinley kay si Liu He nang may malalim na tingin, bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Nang makita ang mga pagbabago sa larong chess, nagulat siya sa husay ni si Liu He sa chess. Ang chess piece na nasa kamay niya ay marahang lumapag sa chessboard na parang ibon. Ang paglipat na ito ay parang baha na bumabagsak sa isang dam. Agad na nasira ang malakas na aura ni si Liu He. Ang kapangyarihan ng pamamaraan ng Dao ay naputol ng isang hindi nakikitang kutsilyo, at ang chessboard ay bumalik sa kalmadong estado nito. Sumimangot si Liu He, at natapos ang laro. Nagtagumpay si Dinley na talunin si Liu He na may kaunting kalamangan. Ang ekspresyon ni si Liu He ay sobrang hindi natural. Kumunat ang noo niya at naguguluhang tumingin kay Dinley. Kumain tayo ng tsaa. Tumayo si Dinley at umupo sa tea table. Walang sinabi si Liu He. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa likod ni Dinley. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. 2125 ang araw ng landas ng lihim ng langit. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng layunin ng pagpatay, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, hindi siya nagsalita ng kahit ano na nakaupo sa tapat ni Dinley. Bagamat hindi makuha ng simpleng paghaharap na ito ang resulta ng matinding labanan ng dalawang partido, pinatunayan nito ang hindi maarok na lakas ni Dinley. Kahit si Liu He ay hinangaan din siya. Dinley? Dapat mong malaman na hindi lang ako ang may gusto ng Crackalas Immortal Scripture, malamig na sabi ni Liu He. At, kailangan kong makuha ang Crackalas Immortal Scripture, anuman ang halaga na kailangan kong bayaran. Sabi ni Dinley, nakatingin kay si Liu He, tinatakot mo ba ako? Tandang padamdam. Maiintindihan mo ito sa ganitong paraan. Walang itinago si Liu He. Malamig na bumantong hininga si Dinley at sinabing, nasa Thunder Courtyard ko si Qin Yu. Kung gusto ninyong gawin iyon, sige. Ako, Lei, naghihintay sa inyo. Nang marinig ito, agad na tumayo si Liu He. Tumingin siya kay Dinley at malamig na sinabi, gusto mo bang maging kaaway ng mundo para sa isang Qin Yu? Ang mundo. Maaari bang katawinin ng pamilyang si Mo ang mundo? Umisi si Dinley at sinabing. Sa katunayan, hindi maaaring kumatawan ang aking pamilya sa mundo, ngunit maaari nating pagsamahin ang lahat sa mundo. Malamig na sabi ni Liu He. Si Qin Yu ang nagmonopolyo sa Crackalas Immortal Scripture, ngunit hindi ang aking pamilyang si. Kapag nasa kamay ko na ito, lahat ng dakilang pamilyang Maharlika ay sasalo dito. Gaano man kalakas ang iyong Thunder Courtyard, gaano karaming tao ang maaari mong labanan. Sa napakagandang panahon, ang mga tunay na banal ay magiging higit pa. Pagdating ng panahon, ang Thunder Courtyard ay magiging target ng pampublikong kritisismo. Nang marinig ang mga salita ni Liu He, malamig na sinabi ni Dinley, halika na. Nandito ako naghihintay sa inyo. Sige, sana hindi pagsisihan ni Dinley. Malamig na sigaw ni Liu He. Pagkasabi nito, tumayo si Liu He at umalis.
Ang mga nanunood sa Thunder Courtyard ay gumawa ng paraan para kay si Liu-hei. Walang nang ahas na pigilan siya. Malinaw na narinig ni Chinyu ang pag-uusap ng dalawa. Kumunat ang noo niya at nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Alam na alam ni Chinyu na tama si Liu-hei. Sa sandaling ang lahat ng True Saints ay sama-samang sumalakay, si Dinley ay tiyak na hindi makalaban. Dahan-dahan siyang lumapit sa reception room ni Dinley. Sa pagtingin sa medyo walang malasakit na si Dinley sa kanyang harapan, mas nakaramdam si Chinyu ng hindi komportable sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, bigla siyang tumayo at sinabing, Dinley, plano kong umalis muna sa Thunder Courtyard. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit ikinaway ni Dinley ang kanyang kamay at sinabing, linangin mo lang ng mapayapa. Ang iba ay walang kinalaman sa iyo, Austral Naira Epsilon S. Ayokong magdulot ng gulo sa sinuman. Sa landas na ito ng paglilinang, marami na akong nababagabag na tao, napabuntong hininga si Chinyu at sinabi. Naunawaan ni Dinley ang iniisip ni Chinyu. Tumayo siya at lumapit kay Chinyu, sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ganoon kaina ang Thunder Courtyard. At saka, hindi hahayaan ng iyong ama na may mangyari sa iyo. Walang pagpipilian si Chinyu at tumango lang siya at sinabing, sige, naiintindihan ko na. Salamat, Dinley. Sa sumunod na yugto ng panahon, nagkaroon ng maikling panahon ng kapayapaan at katahimikan sa banal na rehiyon. Alam ng lahat na pumunta si Liu-hei sa Thunder Courtyard, ngunit ang kinalabasan ay misteryo pa rin. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal dahil malapit na ang araw ng landas ng langit. Sa ilang sandali, ang mga nakakatakot na pangitain ay lumitaw sa kalangitan paminsan-minsan. Ang mga pangitaing ito ay nagpapahiwatig na ang araw ng landas ng langit ay malapit nang dumating. Halos lahat ng mga sekta ay naghihintay sa araw na ito, kabilang si Chinyu. Nakaupo sa cultivation room, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata habang dinadama ang lalong masiglang pamamaraan ng Dao. Ang pinili ay ipanganganak sa araw ng landas ng langit. Ano nga ba ang tinatawag na pinili? Pulong ni Chinyu sa sarili. Sa sandaling ito, pumasok si Dinley mula sa labas. Umupo siya sa tapat ng Chinyu at sinabing, ang paglilinang sa hinaharap ng isang tao ay magiging maayos na paglalayag kapag pinili ng landas ng langit. Kahit papaano, makapasok ang isa sa yugto ng kapigatian. Anong klaseng panuntunan ito? Bakit ang tinatawag na Path of Heaven ay nagiging parang isang buhay na nilalang na may damdamin ng tao? Napabuntong hininga si Chinyu na may damdamin at sinabi. Sumulyap si Dinley kay Chinyu at sinabing, mukhang may iniisip ka. Mayroon akong isang napakalakas na premonition, at ito ay kasabay ng aking nakaraang haka-haka. Oh, medyo nagulat si Dinley. Nagpatuloy si Chinyu, Dinley, nasulyapan ko ito sa walang kamatayang kasulatan ni Wuji. Hinanap din ni Wuji ang tinatawag na napili. Natahimik si Dinley habang hinihintay niyang magpatuloy si Chinyu. Nagpatuloy si Chinyu, mula sa kasaysayan na kanyang sinuri, may kabuoang 18 na tinatawag na mga napili. Gayunpaman, sa 18 taong ito, isa lang ang nakapasok sa Immortal Emperor Realm. Bukod dito, ang impormasyon tungkol sa Immortal Emperor na iyon ay nawala. Ibig sabihin ba nito kung ang isa ay pipiliin ng Path of Heaven, ang isa ay maaari lamang maglinang sa ilalim ng Path of Heaven? Ang paghakbang sa Immortal Emperor Realm ay katumbas ng paglabag sa mga panuntunan ng kasalukuyang pamamaraan ng Dao, kaya't hindi mapipili. Nagulat nga si Dinley sa mga iniisip ni Chinyu. Dinley? Kilala mo ba kung sino itong 18 na napili? Naiimbestigahan mo na ba? Tanong ni Chinyu. Umiling si Dinley, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. May kandidato ka bang iniisip? Tanong ni Dinley. Tumango si Chinyu. Tumangala siya sa langit at sinabi sa mahinang boses, ang taong iyon ay malamang na si Teng Zishu. Teng Zishu. Lalong nagulat si Dinley. Gumuso si Chinyu at sinabing, si Teng Zishu ay isang bihirang henyo. Ang kanyang pag-unawa sa mga diskarte sa Dao ay napakabilis. Hindi na niya kailangang dumaan sa anumang karanasan. Bukod dito, ang pamilya Teng ay palaging kilala sa pagiging misteryoso nito.
Kahit na ang mga dakilang aristokratikong pamilya ay hindi gaanong alam tungkol dito. Ako ngayon ay lubhang naghihinala tungkol sa kung paano lumitaw ang pamilyang Teng. Pagkasabi nito, kumidlat, kumulog sa langit, at may bagyo. Ang malalaking patak ng maitim na ulap ay natipon sa itaas ng ulo ni Chinyu, at ang kidlat ay kumikidlat sa loob ng mga ito na para bang ito ay malapit ng mapunit ang kalangitan. Sabay-sabay na itinaas ni na Chinyu at Dinley ang kanilang mga ulo at tumingin sa langit na natatakpan ng mga ulap. Maaaring ito ay ang paghahayag ng makalangit na mga lihim. Dahan daw ang tumayo si Chinyu at malamig na sinabi. Hindi nagtagal ang pangitain at mabilis na nawala. Hindi alam kung ito ay dahil sa pangitain na pinaikli ng araw ng landas ng langit o dahil si Chinyu ay talagang nagsiwalat ng mga makalangit na lihim. Matapos mawala ang pangitain sa langit, bahagyang napakunot ang noo ni Dinley, at isang pahiwatig ng pagmumuni-muni ang sumilay sa kanyang mga mata. Chinyu, ang iyong premonition ay maaaring hindi ganap na hindi makatwiran. Ano man ang mangyari, ang araw ng landas ng langit ay nalalapit na. Maghihintay lamang tayo. Tumango si Chinyu. Alam niyang totoo ang sinabi ni Dinley. Gayunpaman, ang kanyang hula tungkol kay Teng Zisho ay nagpabagabag pa rin sa kanya. Wala na siyang ibang sinabi. Pagkatapos magpaalam, bumalik siya sa kanyang cultivation room at nagpatuloy sa paglilinang. 2,126 na aalis sa kulungan ng kulog. Sa sumunod na yugto ng panahon, parami ng parami ang mga pangitain sa kalangitan. Maraming mga sekta din ang nagsimulang magkaroon ng mga tunay na banal. Hindi lahat ng mga tunay na banal na ito ay nagmula sa siyam na dakilang maharlikang pamilya. Maraming maliliit na sekta at maging ang mga buhong na magsasaka ang sinamantala ang pagkakataon na mabilis at tiyak na tumungo sa True Saint Realm. Ang Heavenly Heart Lake ay isang lugar na dating sinasabing pinakamalapit sa Dao Technique. Gayunpaman, ang lugar na ito ay naging isang kaparangan pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, sa isang lugar tulad ng Heavenly Heart Lake, isang binata ang nakaupo na naka-cross-legged. Ang kanyang panloob na chi ay lumundag nang lumabas ang Dao Technique. Ito ay walang katulad na nakakatakot na para bang anumang oras ay sasabog na siya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang dalaga. Ang ganda nung babae. Ang kanyang hitsura ay nagpaginhawa at masaya sa mga tao, na hindi nakakalimutan sa kanya kahit na pagkatapos ng isang maikling pagkikita. Tandang padamdam. Nakatitig siya sa binata sa kanyang harapan na may excitement sa kanyang mga mata na parang may gustong masaksihan. Sa sandaling ito, iminulat ng binata ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo at bumantong hininga. Xiao Yuan, mabilis na naglakad ang babae kay Xiao Yuan at tuwang-tuwang sinabi. Malapit ka na bang masira? Hindi sumagot si Xiao Yuan. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ng babae, puno ng matinding pagmamahal ang kanyang mga mata. Xiao Wei, salamat sa pagsama sa akin ng matagal, bulong ni Xiao Yuan. Nagulat si Xiao Wei at nagpanik. Xiao Yuan, aalis ka na. Ay, gusto kong manatili sa tabi mo. Walang sinabi si Xiao Yuan. Tumalikod siya kay Xiao Wei at natahimik ng matagal. Pagkatapos, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Si Xiao Wei ay naliligaw at nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Xiao Wei, pasensya na. Ang mga mata ni Xiao Yuan ay naging malabo na tila sila ay fogged up. Bago pa makapagsalita si Xiao Wei, biglang inabot ni Xiao Yuan, at dumaan ang kamay niya sa dibdib ni Xiao Wei. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Wei. Tinitigan niya si Xiao Yuan at sinabi sa nanginginig na boses, bakit? Bakit? Ang boses ni Xiao Yuan ay puno ng pag-aatubili habang sinasabi niya, ito ang aking Dao Technique. Pasensya na. Pagkatapos sabihin iyon, bumangon ang matatag na determinasyon sa puso ni Xiao Yuan, at direktang pinatay niya ang primordial spirit ni Xiao Wei. Bumagsak si Xiao Wei sa lupa, hindi gumagalaw, wala nang anumang panloob na chi. Umupo roon si Xiao Yuan ng mahabang panahon. Napatingin siya sa bangkay ni Xiao Wei at parang inaalala ang nakaraan. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, dahan-daang tumayo si Xiao Yuan. Naging matatag at malamig ang titig niya.
Pagkasabi niyon ay naupo siya ng naka-cross-legged at agad na nagsimulang sumingit. Matapos patayin si Xiao Wei, ang daw teknik ni Xiao Yuan ay umabot sa sukdulan nito. Napuno ng mga pangitain ang kalangitan, malinaw na tanda ng pagpasok sa tunay na santo. Nakaupo si Xiao Yuan sa kaparangan ng Heavenly Heart Lake. Isang matinding surge ng vital energy mula sa langit at lupa ang bumangon sa kanyang katawan. Ang mga pangitain ay patuloy na lumilitaw sa kalangitan. Matapos bumagsak ang mga bituin, kumulo ang dagat ng mga ulap, at ang mga bahaghari ay tumawid sa kalangitan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nakakuha ng atensyon ng buong mundo, RNB. Ang makalangit na kapigatian ay nagsimulang kumulo sa kalangitan. Malalaking patak ng maitim na ulap ang bumalot sa kalangitan na parang gusto nilang lumunin ang buong mundo. Matapos ang hindi kilalang tagal, dahan-daang nawala ang kawalan, at ipinanganak ang isang napakalakas na binata. Sa sandaling siya ay nakalusot, ang lahat ay nakaramdam ng matinding pressure. Para bang isang bundok ang agad na diniin sa kanilang mga puso, na ikinasakal nila. Iyon ang panloob na chi ng isang tunay na santo. Ito ay higit sa lahat ng bagay sa mundo, at ipinahayag nito ang kanyang pagdating sa isang hindi magagapi na paraan. Pagkatapos ay nakita ng lahat ang eksenang iyon. Naghahanap ng isang tao sa Cebu City ngayon. Isang binata ang nakaupo sa gitna ng lawa. Ang langit sa itaas ng kanyang ulo ay kumikislap sa mga pangitain, at ang kanyang katawan ay nagniningning. Malamig at matatag ang ekspresyon ng kanyang mata, walang bahid ng pagbabago. Para siyang Diyos, hiwalay sa mundo at higit sa lahat ng may buhay. Matapos makapasok, walang ekspresyong tiningnan ni Xiao Yuan ang lahat ng nasa harapan niya. Tumayo siya at tumingin sa langit. Ang kanyang tila kalmadong mga mata ay naglalaman ng walang katapusang determinasyon at malalim na kalungkutan. Ngunit hindi nagtagal, bumalik sa kalmado ang kanyang ekspresyon. Ito ay nakakatakot na kalmado. Uwid. Sa labas ng mundo, ang araw ng landas ng langit ay mabilis na nalalapit. Marahil ay dahil sa pagdating nito na ang pamamaraan ng Dao ay naging mas malakas, at sa makatuwid ay parami ng parami ang mga tunay na banal na lumitaw. Gayunpaman, si Yan Gayan, na naging sentro ng atensyon, ay hindi pa nakakaalis sa pag-iisa. Wala ring gumagalaw mula sa pamilya Yan. Siya at si Silio ang mga paborito ng langit sa henerasyong iyon. Naturally, pagsasamahin sila ng mga tao para sa paghahambing. Si Liuhei ay naging tanyag sa buong mundo, at lahat ay natatakot sa kanya. Gayunpaman, si Yan Gayan ay hindi gumawa ng anumang mga galaw. Sa makatuwid, hindi maaaring hindi, ang mga tao ay magsisimulang mag-isip-isip. Pagkalipas ng ilang araw, biglang lumitaw ang isang binata sa Zhongzhou. Sa loob lamang ng ilang araw, natalo niya ang 3 True Saints at nilipol ang isang sekta na maraming True Saints. Ang taong ito ay walang iba kundi si Xiao Yuan, na dating kaibigan ni Qin Yu. Magkasama silang nanggaling sa Earth, at ang kanyang kasalukuyang lakas ay lubhang nakakatakot. Ang kanyang mga pamamaraan ay masasabing makalangit. Hindi lamang iyon, ang mga pamamaraan ni Xiao Yuan ay lubhang malupit. Kahit saan siya magpunta, walang maaaring umunlad. Mula sa mahigit 1,000 taong gulang na matanda hanggang sa 2 o 3 taong gulang na bata, walang makakaligtas sa kanyang nakamamatay na mga aksyon. Sino itong Xiao Yuan? Sa loob lamang ng ilang araw, ilang sekta na ang kanyang pinatay. Ang sabi-sabi ay kahit na ang Valley of Annihilation ay hindi makatiis at siya lamang ang naglipol. Ano? Kahit ang Valley of Annihilation ay hindi makayanan. Iyon ay 1,000 taong gulang na sekta, ngunit ito ay nalipol ng ganoon lang. Masyadong nakakatakot ang panahong ito. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga halimaw na henyo ang ipinanganak? Maaaring kailanganin nating masaksihan ang isang mahusay na panahon na hindi pa lumitaw noon. Sa sandaling iyon, ang lahat ay napuno ng pagkabalisa, at ang pangalan ni Xiao Yuan ay itinulak pa sa unahan ng kontrobersya. Sa Thunder Courtyard, ang pag-unawa ni Qin Yu sa Trackless Immortal Scripture ay naging mas masinsinan. Ang kanyang pangunawa sa pamamaraan ng Dao ay naging mas matindi rin. Ang banal na kapangyarihan na nagmula sa kanyang katawan ay tumaas din.
Sa bilis ng pag-unlad na ito, ang bilis ni Chinyu sa paghakbang sa tunay na santo ay lalampas sa kanyang hula. Tungkol naman sa totoong anyo ni Chinyu, tinatalakay nito ang daw kay Dinley habang naglalaro ng chess. Ang panahong ito ay talagang hindi mapayapa, bumaantong hininga si Dinley at sinabi. Napangiti si Chinyu at sinabi habang naglalaro ng chess, marahil ito ay magiging mas kawili-wili. Tama. Matapos ang pagiging tahimik sa loob ng maraming taon, tiyak na magiging mas kapana-panabik ang kompetisyon sa panahong ito. Inilagay ni Chinyu ang huling piraso ng chess sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumayo at sinabi, Dinley, aalis na ako sa lugar na ito. Kumunat ang noo ni Dinley. Dahan daw ang tumayo si Chinyu. Umunat siya at sinabing, napakaganda ng mundo. Gusto kong pumunta at tingnan. Pumunta ka at tingnan mo. Ngayon, hinahanap ka na ng lahat ng maharlikang pamilya, nakasimangot na sabi ni Dinley. Mayroon akong sariling mga plano. Bukod dito, mahinang ngumiti si Chinyu. Ayokong maging mahinang nagtatago sa likod ng iba. Saglit na natahimik si Dinley, pagkatapos ay tumayo at sinabing, hindi ka talaga lalago sa pamamagitan ng pagtatago sa greenhouse. Hindi ito umaayon sa iyong Dao technique. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita papanatilihin. 2127 malapit na dumating. Bahagyang yumuko si Chinyu. Hindi na siya nagsalita pa, tumalikod na siya at umalis. Sa sandaling ito, tinawag ni Dinley si Chinyu. Ang kanyang mga palad ay kumikinang ng maliwanag, at isang marka ang pumasok sa isip ni Chinyu. Nagulat si Chinyu at medyo nalilito, Dinley, ano ito? Huwag ka nang magtanong. Sa madaling salita, mapoprotektahan ng bagay na ito ang iyong primordial spirit sa isang kritikal na sandali, ngunit isang beses lang. Tandang padamdam. Tuwang-tuwa si Chinyu nang marinig iyon. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi magagapi, umaasa sa banal na damit ni Wuji sa kanyang katawan, at ang kanyang primordial spirit ang pinakamahina. Ngayon, sa bagay na ito mula kay Dinley, mapoprotektahan niya ang kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Maraming salamat, Dinley, yumuko si Chinyu at sinabi. Pagkatapos magpaalam kay Dinley, umalis si Chinyu sa Thunder Courtyard. Ang isa pang dahilan kung bakit siya umalis sa Thunder Courtyard ay ang kasunduan niya kay Yan Rozo. Ngayong nalalapit na ang araw ng landas ng langit, oras na rin para tuparin ang appointment. Marahil ay talagang oras na para magsimula sa landas ng pagtakas. Huminga ng malalim si Chinyu. Mayroon na siyang kumpletong plano sa isip niya. Ibinaon niya ang kanyang tingin sa Astral Mountain. May gate na papunta sa Starfield. Maraming mga henyo ang nagsimula na sa landas na ito. Ngayong tumatakas na si Chinyu, ang paglisan sa Astral Mountain ay maaaring isang magandang pagpipilian. Tungkol sa paraan upang makarating sa Astral Mountain, alam na ni Chinyu ang tungkol dito. Mayroon na siyang ganoong plano noong una siyang pumunta sa Astral Mountain. Phew! May pinanibik si Chinyu sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, iyon ang landas na tinahak ng lahat ng mga napili. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga alamat ang naiwan sa landas na iyon. Wuji. Dapat nandoon din siya, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa lakas ni Wuji, maaaring hindi na niya kailangan pang umasa sa Formasayon para maitawid ang kawalan. Sa makatuwid, ang lahat ng ito ay hula lamang ni Chinyu. Pagkatapos umalis sa Thunder Courtyard, naghanda si Chinyu na pumunta sa pamilya Yan. Samantala, patuloy pa rin ang paglitaw ng mga pangitain sa kalangitan. Ito ay hindi alam kung ito ay dahil sa isang tao ay malapit nang makapasok sa True Saint Realm o kung ang araw ng Path of Heaven ay papalapit na. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu sa Nanzhou, na dating tinubo ang bayan niya. Dumidilim na ang langit. Nakahanap siya ng tiberna para makapagpahinga sandali at nagplanong ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kinabukasan. Ang tavern ay puno ng hiyawan ng mga tinig. Ang pagdating ng araw ng landas ng langit ay tila nagparamdam sa lahat ng hindi maipaliwanag na pananibik. Kahit na ang araw ng Path of Heaven ay walang gaanong kinalaman sa kanila, ito ay labis pa rin silang nasasabik. Narinig mo ba? Ang araw ng landas ng langit ay darating sa loob ng 10 araw ng higit pa.
Sa sandaling ito, mahinang sinabi ng isang tao sa karamihan. 10 araw. So soon. Agad siyang pinalibutan ng mga nakapaligid na tao, at si Chinyu ay walang exception. Bahagyang kumunot ang noo niya, itinaas ang tenga, at nakinig ng mabuti. Kumalat na ang balitang ito. Hindi mo ba narinig? Kulat na sabi ng lalaki. Hindi pa namin narinig ang balitang ito. Saan mo ito narinig? May nagtanong. Kumalat ang balitang ito sa buong Zhongzhou, at nagkataong taga Zhongzhou ako, sabi ng kabilang partido na may bakas ng pagmamalaki. Pagkasabi pa lang niya nito ay lalong natuwa ang mga tao sa paligid. Pinalibutan siya ng mga ito at hinintay siyang magpatuloy. Sa mga ordinaryong magsasaka na ito, isang malaking karangalan ang makapunta sa Zhongzhou. Sa Zhongzhou, may mga tao sa publiko na hinuhusgahan ang pamamaraan ng Dao. Hindi hihigit sa 10 araw, darating ang araw ng landas ng langit. Kung tungkol sa eksaktong lokasyon, ito ay nananatiling hindi alam, sabi ng magsasaka, Ro An. Sok. Sa wakas ay darating na ang araw ng landas ng langit. Siguro kung sino ang pipiliin ng landas ng langit sa bandang huli, may damdaming napabuntong hininga at sinabi. Ang numero 1 tao ng nakababatang henerasyon, si Teng Zishu. O si Shio, ang banal na anak ng pamilyang Si. Maraming banal na anak sa mundo, at lahat ay tila may pagkakataon. Huwag kalimutan sina Yan Gayen at si Liu Hei. Bagamat hindi sila ang pinili ng mga nakababatang henerasyon, mayroon pa rin silang pagkakataon sa kasalukuyang mundo. Si Chinyu, na tumalo sa banal na anak ng pamilya Yao, ay maaaring ang isa. Ang kanyang potensyal ay hindi masukat, at ang posibilidad na siya ay pinili ng landas ng langit ay napakataas. Sa ilang sandali, nagkaroon ng iba't ibang opinyon, at hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga sa emosyon. Hindi niya inasahan na maging isang alamat sa bibig ng ibang tao nang hindi niya namamalayan. Parang panaginip ang lahat. Ang araw ng landas ng langit ay darating sa loob ng 10 araw. Mukhang huli na ang lahat. Napabuntong hininga si Chinyu. Gusto sana niyang pumunta sa Yan family at kunin si Yan Rozo, ngunit tila huli na ang lahat. Bago dumating ang araw ng landas ng langit, magiging mahirap para kay Yan Rozo na makahanap ng pagkakataong umalis, at kakailanganin ni Chinyu ng ilang oras upang maabot ang pamilya Yan. Kaibigan, totoo ba ang sinabi mo? Hindi napigilan ni Chinyu na magtanong sa mahinang boses. Sumulyap ang kabilang partido kay Chinyu at magsasalita na sana nang bigla siyang natigilan. Ikaw si Chinyu. Kulat na sabi ng magsasaka. Mabilis siyang tumayo at itinaas ang kanyang mga kamay kay Chinyu. Chinyu. Ikaw ang Chinyu na lumabas ng Nanzhou. Oo, ako nga. Bahagyang tumango si Chinyu at mapait na ngumiti. Ang kanyang tugon ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong tavern. Ikaw si Chinyu, ang Chinyu na tumalo sa banal na anak ng pamilya Yao. Matagal ko nang narinig na si Chinyu ay taga Nanzhou din. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito. Masyadong nakakagulat ito. Chinyu, ikaw ang ipinagmamalaki ng aming Nanzhou. Chinyu, nabalitaan kong napili ka na ngayon sa iyong henerasyon sa Thunder Courtyard. Ngayong nakabalik ka na sa Nanzhou, para ba ito sa araw ng Path of Heaven? Sa pagtingin sa paligid, hindi mabilang na mga tingin ang agad na natipon kay Chinyu. Ang mga matang iyon ay puno ng paghanga, pagkabigla, at kahit na pagsamba. Nakaharap sa matalim na titig ng lahat, bahagyang ngumiti si Chinyu, alam niyang naging idolo siya sa puso ng mga taong ito. Ordinaryong tao lang ako. Maswerte lang ako, mahinang sabi ni Chinyu, walang pakialam ang boses. Gayunpaman, ang kanyang sinabi ay naging mas nakakagulat sa pandinig ng mga tao sa paligid. Chinyu, masyado kang mapagpakumbaba. Natalo mo ang banal na anak ng pamilya Yao at naging napili sa Thunder Courtyard. Ikaw ang ipinagmamalaki ng mga tao ng Nanzhou. Tama. Chinyu, ang iyong mga tagumpay ay nalampasan namin, na nag-iiwan sa amin ng pagkamangha. Isa-isang tumugon sa kanila si Chinyu. Pagkatapos ay tumingin siya sa magsasaka at muling sinabi mo na ang landas ng langit ay darating sa loob ng 10 araw. Totoo ba iyon?
Mabilis na tumayo ang magsasaka at ikinulong ang kanyang mga kamay. Narinig ko ang gayong talakayan sa Zhongzhou, at ito ay kumalat ng malawakan. Lahat ng mga dakilang aristokratikong pamilya ngayon ay tila naghihintay sa pagdating ng araw ng landas ng langit. Maraming salamat, yumoko si Qinyu at sinabi. Pagkasabi nito, nagmamadaling umalis si Qinyu sa lugar na ito at nagmamadaling pumunta sa Zhongzhou. Gusto sana niyang pumunta sa pamilya yan at kunin si Yan Rozo, ngunit tila wala siyang sapat na oras. May naisip lang siyang ibang paraan. Inabot ng 3 araw si Qinyu bago makarating sa Cold Moon Palace. Gusto niyang tanungin si Saint Esgu tungkol dito. Gaya ng dati, nakaupo si Saint Esgu sa ilalim ng napakalaking sinaunang puno, naglalaro ng sitar at umiinom ng tsaa, naiintindihan ang Dao. 2,128 ang pagdating ng Immortal Crane. Lumapit si Qinyu at yumuko ng malalim kay Saint Esgu. Saint Esgu, darating ba ang araw ng Path of Heaven sa loob ng 10 araw? Diretsong tanong ni Qinyu. Itinaas ni Saint Esgu ang kanyang mga mata at walang pakialam na tumingin kay Qinyu. Sumagot siya, narinig kong may mga bakas ng landas ng langit sa Zhongzhou. Tila ang araw ng landas ng langit ay darating. Kung sa loob ng 10 araw, hindi ko masisiguro. Tumango si Qinyu. Mukhang totoo ang sinabi ng magsasaka. Pagkatapos noon, umupo si Qinyu sa tapat ni Saint Esgu. Kinuha niya ang alak at humigop. Tandang padamdam. Mr. Qin, hinahanap ka na ngayon ng lahat ng dakilang maharlikang pamilya. Gusto nila ang Trakelas Immortal Scripture mula sa iyo. Ang pamilya Kugo ay walang exception. Ngayong nakarating ka na sa Cold Moon Palace, hindi ka ba natatakot na atakihin kita? Natatakot ako, ngunit gusto ko pa ring sumugal, ngumiti si Qinyu at sinabi. Oh, paano kung matalo ka sa taya? Nagtaas ng kilay si Saint Esgu. Kahit na matalo ako sa taya, hindi ako natatakot. Dahil nang ahas akong sumama, natural na may paraan ako para protektahan ang sarili ko, mahinahong sabi ni Qinyu. Ang mga mata ni Saint Esgu ay kumikinang habang sinabi niya na may mahinang ngiti, si Mr. Qin ba ay napakatiwala. Si Qinyu ay hindi nagtago at tumango. Oo, may kakayahan akong protektahan ang sarili ko. Tinapin ni Saint Esgu ang kanyang bibig at tumawa na para bang hindi siya nagdududa sa pagiging totoo ng mga salita ni Qinyu. Mr. Qin ay nanggaling sa malayo. Natatakot ako na may iba pa, sabi ni Saint Esgu. Tumango si Qinyu at nagpatuloy, wala akong masyadong alam tungkol sa araw ng landas ng langit. Ang alam ko lang ay pipiliin ang napili sa araw na iyon. Ngunit ano pa ba bukod dito? Napakaraming mga magsasaka sa banal na rehiyon. Kung makita lang ang isang magsasaka na napili, ano ang kinalaman nito sa kanila? Napakaliit ng posibilidad na mangyari sa kanila ang ganoong bagay. Inilapag ni Saint Esgu ang tsaa sa kanyang kamay at sinabing, talagang tama ang sinabi mo. Gayunpaman, sa araw ng landas ng langit, ang Dao Technique ang pinakamalalim. Maraming cultivator sa isang bottleneck ang sasamantalahin ang pagkakataong makalusot. Nakikita ko. Naliwanagan si Qinyu. Nakilahok na ba si Saint Esgu sa araw ng landas ng langit noon? Siyempre hindi. Ang huling oras na dumating ang araw ng Path of Heaven ay 10,000 taon na ang nakalilipas. Umiling si Saint Esgu. Nang makita ito, tumigil si Qinyu sa pagtatanong. Maaari itong ituring na isang magulong mundo. Sa susunod na panahon, malamang na mahaharap tayo sa isang malaking reshuffle, sabi ni Saint Esgu. Itinaas ni Qinyu ang kanyang ulo at tumingin kay Saint Esgu. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, ibig mong sabihin, ang 9 na aristokratikong pamilya ay maaaring hindi na umiral. Tama. Maaaring mawala ang 9 na super aristokratikong pamilya, ngunit may mga bagong naghihintay ng pagkakataong bumangon, sabi ni Saint Esgu. Sa tingin ko gagawin ng 9 na maharlikang pamilya ang lahat para protektahan ang kanilang naghaharing posisyon, pinaikit ni Qinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Napaka-obvious, nginisyon ni Qinyu at sinabi. Pagkasabi nito, tumayo si Qinyu at nagplanong umalis. Mr. Qin, Saint Esyan at si Shio ay engaged na. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Saint Esgu.
Huminto si Chinyu sa kanyang kinatatayuan at mahinahong sinabi, hindi ko lang papanoorin itong mangyari. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Chinyu. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Chinyu sa Zhongzhou, siya ay na-target. Sa sandaling pumasok siya sa inn, naramdaman niya ang isang pagpatay na layunin. Bahagyang sumimangot si Chinyu, pagkatapos ay ngumisi sa mahinang boses, medyo mabilis kang dumating. Dahil nandito ka na, huwag ka nang magtago. Madilim ang mga ilaw sa inn, at ang pinto ay lumalamig sa malamig na hangin. Kaagad, isang figure ang lumabas mula sa dilim na may tuloy-tuloy na mga hakbang at malakas na aura, Rano OB section. Mr. Chin, gaya ng inaasahan sa napili sa kasalukuyang panahon. Talagang pambihira ang iyong divine sense. Malamig na ngiti ang mga labi ng lalaki, at puno ng puot ang ekspresyon nito. Nakasuot siya ng itim at matangkad at ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Hinaplos ni Chinyu ang tasa gamit ang isang kamay at mahinahong sinabi, sino ka? Anong sama ng loob natin sa isa't isa? Ngumiti ang lalaki at sinabi, ako si Chi Yanhei ng pamilya Chi. Bagamat ang pamilya Chi ay hindi isa sa siyam na aristokratikong pamilya, isa pa rin itong prestihiyosong pamilya. Ang Trachealus Immortal Scripture with Mr. Chin ay talagang kaakit-akit sa aking pamilya Chi. Nang marinig ito ni Chinyu, matalim ang kanyang tingin habang diretsyong nakatingin kay Chi Yanhei. Kaya ito ay isa sa mga sakam na lobo. Hindi ka ba natatakot na magdusa ng dobleng pagkalugi? Sa tingin mo ba matatakot ang pamilya Chi? Gumisi si Chi Yanhei at sinabi. Siguro hindi kayo natatakot, pero sa tingin ko ay dapat, walang ekspresyong sinabi ni Chinyu. Ang mga mata ni Chi Yanhei ay kumislap na may bahid ng pagdududa. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Chinyu ng pagkakataong mag-isip ng labis. Agad siyang nag-udyok ng malakas na agos ng hangin at dumiretso kay Chi Yanhei. Chinyu, masyado kang mayabang. Sigaw ni Chi Yanhei. Nag-flash ang kanyang figure, at agad niyang naiwasan ang pag-atake ni Chinyu. Isang mahabang espada ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang dulo ng espada ay nakatutok kay Chinyu, at isang malakas na presyon ang bumagsak kay Chinyu. Si Chinyu ay may maluwag na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay parang mga sulo. Bigla siyang naglabas ng maliit na anting-anting at inihagis ito sa harapan. Ang anting-anting ay sumabog sa hangin at naging isang nagninangas na linya ng apoy, na nagmamadali patungo kay Chi Yanhei. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Chi Yanhei, at nagmamadali niyang ibinato ang kanyang espada sa linya ng apoy. Nagbanggaan ang spiritual energy sword at ang linya ng apoy, na agad na nagdulot ng pagsabog. Niyanig ng lakas ng pagsabog ang buong inn. Sinasalamin sa mga kumikislap na ilaw ang tensyonado na hitsura ng dalawa. Napaatras si Chi Yanhei ng ilang hakbang dahil sa lakas ng pagsabog, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay nakatayo sa parehong lugar, hindi gumagalaw. Ang matinding pagsabog kanina lang ay parang hindi naapektuhan siya. Mukhang malayo pa sa sapat ang lakas mo, walang pakialam na sabi ni Chinyu, na nagpapakita ng nakakainis na ngiti sa kanyang mukha. Ang mukha ni Chi Yanhei ay agad na naging malungkot, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng walang awa. Bigla siyang gumalaw at sumugod patungo kay Chinyu. Lalong naging malupit ang kanyang sword technique. Ang bawat hampas ng espada ay nagdadala ng malabagyo na pag-atake, na agad na bumubuo ng isang hindi matatakasan na lambat ng espada. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang kumislap sa tabi ni Chinyu. Ikinaway ng tao ang kanyang espada, at kaagad, ang liwanag ng espada ay parang dragon, na tumatagos sa lambat ng espada ni Chi Yanhei. Halos sabay na tumingin sina Chinyu at Chi Yanhei sa taong iyon. Payat ang tao at malamig ang ekspresyon. Siya ay may napaka-eleganteng puting buhok at mukhang isang immortal. Ikaw ang misteryosong tao ng lahi ng demonyo. Nang makita ni Chi Yanhei ang taong ito, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Sumimangot din si Chinyu. Ito ay walang iba kundi ang Immortal Crane. Chinyu? Ikaw? Talagang may relasyon ka sa lahi ng demonyo. Chinyu? Isa kang malaking kaaway ng ating sangkatauhan. Agad na sumigaw si Chi Yanhei.
Gayunpaman, bago pa siya makatapos sa pagsasalita, inabot ni Immortal Crane ang kanyang ulo at direktang binasag ang kanyang ulo. Natumba si Qianhe at hindi na muling tumayo. 2,129 na dumating ang araw ng landas ng langit. Immortal Crane, bulong ni Qinyu. Tinulyapan ng Immortal Crane si Qinyu, pagkatapos ay iwinagayway ang kamay nito at agad na nilamon ang cultivator sa tiyan nito. Nang makita ang eksenang ito, mas nakaramdam ng hindi komportable si Qinyu sa kanyang puso. Gaya ng inaasahan, ang Immortal Crane ay naging isang lahi ng demonyo, at ang pamamaraan ng paglilinang nito ay katulad ng lahi ng demonyo. Mukhang medyo kalmado ang Immortal Crane. Umupo siya sa tapat ni Qinyu at hindi nagsalita. Tandang padamdam. Kuya Crane, matagal nang hindi nagkikita. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, lumakad si Qinyu at binati siya. Hindi pa rin nagsasalita si Immortal Crane. Pumikit siya at parang may hinihintay. Napakunot ang noo ni Qinyu at saglit na nataranta. May tao dito, sabi ni Immortal Crane. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qinyu. Agad siyang tumayo at pinakawalan ang kanyang divine sense. Sa sandaling ito, isa pang tao ang pumasok. Ang kanyang figure ay katulad ng Immortal Crane, ngunit ang kanyang panloob na chi ay mas malamig pa. At ang taong ito ay walang iba kundi si Xiaosheng. Xiaosheng? Ikaw. Bakit ka nandito? Nagmamadaling naglakad si Qinyu at nagtanong. Si Xiaosheng ay tahimik, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng lamig na nakatusok sa buto. Naramdaman ni Qinyu na kakaiba si Xiaosheng, at may bahid ng pagkabalisa sa kanyang puso. Anong nangyari? Sabi ni Qinyu sa malalim na boses. Napatingin si Xiaosheng kay Qinyu. Ilang sandali pa, malamig niyang sinabi, hindi ko mahanap ang kapatid ko. Xiaohai. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qinyu. Si Xiaohai ay hinahabol din ng pamilya si noon, habang si Qinyu ay tumakas sa Donghuang. Mula noon, wala nang balita tungkol kay Xiaohai. Marahil ay pumunta na siya sa Crimson Moon Continent, medyo walang kumpiyansa na sabi ni Qinyu. Nakapunta na ako sa Crimson Moon Continent, ngunit hindi ko siya mahanap, malamig na sabi ni Xiaosheng. Kung may mangyari sa kapatid ko, sisiguraduhin kong kasama niyang malibing ang buong pamilya ng Si. Bagamat mahina ang boses ni Xiaosheng, nanginginig ang mga tao. Ibinuka ni Qinyu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Walang mangyayari kay Mr. Xiao. Himala siyang nakaligtas sa North Plain noon. Tiyak na makakaligtas siya sa pagkakataong ito, tanging nasabi ni Qinyu sa mahinang boses. Ang Bitcoin Epsilon S. Ang bagay na ito ay may kinalaman kay Qinyu, kaya paanong hindi siya magiging komportable. Hindi nagsalita si Xiaosheng, at umupo siya sa tabi ng Immortal Crane. Mukhang may naintindihan si Qinyu. Lumakad siya pasulong at sinabing, ikaw, ibig bang sabihin ay sumali ka sa lahi ng demonyo? Tinulyapan ni Xiaosheng si Qinyu at malamig na sinabi, hanggat kaya kung ipaghiganti ang aking kapatid, handa akong gawin ang lahat. Naiintindihan. Hindi gaanong nagsalita si Qinyu. Ito ang pamamaraan ng daw ni Xiaosheng, sa simula. Dati, sinabi niyang lahat ay may karapatang pumili ng malaya, at ngayon ay tinutupad na niya ito. Ano naman sayo? Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Immortal Crane. Nagulat si Qinyu. Medyo nagulat siya, Brother Crane, ibig mong sabihin. Gusto mo ring sumali ako sa Demon Race. Tama. Mukhang ito lang ang pagpipilian mo ngayon, sabi ni Immortal Crane. Agad na nakaramdam ng gulo si Qinyu. Sa sandaling sumali siya sa lahi ng demonyo, nangangahulugan ito na siya ang kalaban ng buong sangkatauhan, at wala nang babalikan. Ngunit para kay Qinyu sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagsali sa lahi ng demonyo ay talagang isang magandang pagpipilian. Noon, sinabi rin ni Yan Ruozo na magkukubli siya sa Immortal Crane kung talagang hindi siya makakarating. Hayaan akong magpasya kung kailan magtatapos ang araw ng landas ng langit, sabi ni Qinyu sa malalim na boses. Kung may nangyari talaga kay Brother Xiaohai, tutulungan kita kahit anong mangyari. Pagkatapos noon, sumulyap si Qinyu kay Xiaosheng. Ma'am, tugon ni Xiaosheng at hindi na nagsalita pa.
Pagkatapos, hindi na nagtagal ang dalawa at mabilis na umalis. Sa pagtingin sa likuran ng dalawa, naramdaman ni Chinyu ang hindi kapani-paniwalang komplikado sa kanyang puso. Alam niyang hindi magiging maayos ang kanyang magiging landas, hindi alintana kung sumali siya sa lahi ng demonyo. Ang pinaka-conflict ni Chinyu ay si Yan Ruozo pa rin. Para kay Chinyu, handang isuko ni Yan Ruozo ang masaganang mapagkukunan ng pamilya Yan at sundan siya para gumala. Hindi maaaring hayaan ni Chinyu na maging pampublikong kaaway siya ng sangkatauhan. Iyon ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Chinyu. Ang sumunod na oras ay naghihintay na dumating ang araw ng landas ng langit. Marahil ay dahil nalalapit na ang araw ng landas ng langit kaya medyo mapayapa ang mga sumunod na araw. Naka-cross-legged, naunawaan ni Chinyu ang lalong siksik na pamamaraan ng Dao at naramdaman ang papalapit na araw ng Path of Heaven. Habang mas malapit ito sa araw ng Path of Heaven, mas yumaman ang Dao technique, at ang pag-unawa sa Dao ay naging mas simple. Ang araw ng landas ng langit ay tulad ng isang regalo mula sa langit, na nagpapahintulot sa mga magsasaka ng mas maraming pagkakataon na makalusot. Lumipas ang isa pang 3 araw. Ang explosive Dao technique ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Tila naging tahimik ang buong mundo sa sandaling ito. Tila naramdaman ng bawat nabubuhay na nilalang ang kapangyarihan nitong nakakatakot na pamamaraan ng Dao. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay ang kalmado bago ang bagyo. Huminga ng malalim si Chinyu. Ramdam niya ang patuloy na paglaki ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Hindi pinabayaan ni Chinyu ang kanyang pagbabantay dahil dito, dahil malinaw na ito ay isang senyales na malapit na ang araw ng landas ng langit. Ang araw ng landas ng langit, ungol ni Chinyu. Ramdam niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan na walang katapusang sumisikat na parabang umaapaw na ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at lubusang isinubsob ang sarili sa prosesong ito, sinusubukang isulong pa ang kanyang paglilinang sa sandaling ito. Sa sandaling ang araw ng landas ng langit ay malapit nang dumating, ang Dao technique sa kawalan ay naging nakikita ng hubad na mata. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang isa ay tila nakakahuli ng mga hibla ng manipis na gintong sinulid sa walang laman. Ang gayong mahimalang eksena ay nagulat sa lahat. Ang ganitong bumubulusok na pamamaraan ng Dao ay talagang nakakagulat. Hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga dahil sa emosyon. Ang ilan ay lumuhad sa lugar na parang sinasamba ang regalo ng landas ng langit. Dumating na ang araw ng landas ng langit. Isang sigaw ng isang tao ang bumasag sa matahimik na kapaligiran. At sa araw na ito, ang Dao technique ay sumabog sa sukdulan. Biglang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Marahas na nanginig ang kanyang katawan, at agad siyang umalis sa lugar. Sa kalye, lahat ay nagmamadali patungo sa isang partikular na lugar na may mga nakakalokong ekspresyon. Hindi alam ni Chinyu kung saan darating ang araw ng Path of Heaven. Gusto niyang magtanong, ngunit walang pumapansin sa kanya. Lahat ay nagmamadali sa isang tiyak na direksyon, natatakot na sila ay mahuhuli. Si Chinyu, sa kabilang banda, ay tila kalmado at walang ginagawa. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata na parang may iniisip. Pagkatapos nito, itinaas ni Chinyu ang kanyang palad at naramdaman ang Dao technique sa hangin. Dahan-dahan siyang umikot sa lahat ng direksyon at hindi nagtagal ay hinubad niya ito. Nakikita ko. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang enerhiya ng Dao na ito ay sumabog, ngunit ito ay naiiba sa bawat direksyon. Kung ganoon, kung saan darating ang araw ng landas ng langit ay dapat ang lugar na may pinakamakapal na enerhiya ng Dao. Sa makatuwid, inilabas ni Chinyu ang kanyang banal na pakiramdam. Habang nakuha niya ang pamamaraan ng Dao, sumugod siya ng may mga hakbang. 2,130 kasunod ng Vapor Pandigma. Nararamdaman niya na sa bawat hakbang pasulong, ang density ng Dao technique ay tumataas. Habang naglalakad sa abalang kalye, dumagsa ang mga tao sa paligid niya. Tila hindi narinig ni Chinyu ang kanilang mga sigaw at ingay at ganap na nakatutok sa pakiramdam ang patnubay ng Dao technique. Ang Dao technique ay parang isang malinaw na road sign, na nagpapahintulot kay Chinyu na mabilis na mahanap ang direksyon kung saan dumating ang araw ng Path of Heaven.
Mabilis siyang sumugod sa direksyong iyon, pabilis ng pabilis ang kanyang mga yabag. Sa landas na ito, may mga taong tulad ni Chinyu, na umaasa sa sensing ng Dao Technique upang mahanap kung saan darating ang araw ng Path of Heaven. Pinili ng ilang tao na sumunod sa likuran ng iba upang marating ang destinasyon, ngunit karamihan sa kanila ay tumatakbong parang mga langaw na walang ulo, naghahanap kung saan-saan ng tulala. Ang rate ng paglago ng pamamaraan ng Dao ay napakabagal, na nagpapahiwatig na ito ay isang hindi kapani-pani walang mahabang distansya. Kung gusto niyang marating ang kanyang destinasyon, malamang na kailangan niya ng napakahabang panahon. Tandang padamdam. Sa sandaling iyon, ang ilang mga tao ay mabilis na gumagalaw sa kawalan. Tila mayroon silang espesyal na paraan upang mahanap ang lokasyon ng araw ng landas ng langit. Kaagad pagkatapos, mabilis na dumaan ang mga karwahe sa kalangitan. Tila ito ang mga karwahe ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Ang kanilang bilis ay napakabilis. Sa isang kisap mata, nawala sila ng walang bakas. Maraming tao ang tumangala sa langit na may inggit sa kanilang mga mata. Buntong hininga. Ang mga aristokratikong pamilyang ito ay nakatanggap ng balita. Natatakot ako na mas maaga silang dumating kaysa sa atin. Oo, pagdating nila, natatakot ako na tuluyan na nilang aisil ang lugar. Wala na tayong pagkakataon. Hindi yun mangyayari. Sa araw ng Path of Heaven, walang aristokratikong pamilya ang makakapagbuklod. Kaya lang, mas mabagal tayo kaysa sa kanila. Naiinggit ang lahat, ngunit pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nginisyan. Ang kanyang panloob na chi ay tumaas, at ang gintong liwanag ay tumago sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, marahas na ng inig ang mga paa ni Chinyu habang mabilis niyang hinabol ang mga karwahe. Hanggat sinusundan niya ang mga karwahe, hindi nakakailanganin ni Chinyu na maghinuha ng Dao Technique at makakarating sa unang sandali. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang araw ng Path of Heaven, ngunit ang gitnang lugar ng pagdating nito ay tiyak na isang magandang lugar upang maunawaan ang Dao. Talagang hindi ito mapalampas ni Chinyu. Sa pagtapak sa line word formula at pagkakaroon ng Track A secret technique, ang bilis ni Chinyu ay napakabilis, at kahit ang mga karwahe ay hindi siya matitinag. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa gininto ang liwanag, at isang malakas na panloob na chi ang halos naging sanhi ng panginginig ng hangin sa paligid. Habang tumataas ang bilis ni Chinyu, sumugod siya na parang shooting star. Napakabilis ng kanyang takbo kaya walang makasilap sa kanyang figure. Isang gininto ang liwanag na lamang ang naiwan, na tumitawid sa kalangitan at dumiretso sa mga karwahe. Sa kalangitan, gininto ang liwanag ang sumalubong sa mga bakas na iniwan ng mga karwahe na para bang nagsasagawa sila ng isang napakagandang habulan. Ang kanilang bilis ay naging sanhi ng hangin sa paligid upang makabuo ng isang matinis na tunog na parang napunit ang hangin. Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Chinyu ay lalong tumindi, at ang kanyang bilis ay tumaas din. Sa huli, naabutan niya ang mga karwahe na iyon sa isang hininga, na sumusunod sa likuran nila. Nang makalapit si Chinyu, sa wakas ay nakita niya ang pinagmula ng mga karwahe. Ang pamilya ni, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi napigil ang umungol. May hinahanap sa lahog ngayon. Si Chinyu ay walang away sa pamilya ni nagkaroon ng anumang pagtatalo. Gayunpaman, naunawaan ni Chinyu na ang lahat ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay magkatulad. Tiyak na tinitigan siya ng Track A's Immortal Scripture. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na pakawalan ang kanyang pagbabantay at napanatili ang isang distansya sa kanila na hindi masyadong malayo o masyadong malapit. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan pa rin ng mga tao sa barkong pandigma ng pamilya ni ang mga landas ni Chinyu. Isang matandang lalaki ang naglagay ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tumingin sa direksyon ni Chinyu, at dahan-daang nagsabi, "Sino ang taong iyon na sumusunod sa aming barkong pandigma?" Napakabilis niya. RANBS. Nang marinig ito, dalawang nakabaluti na sundalo ay agad na naglakad pasulong at ikinulong ang kanilang mga kamay. Unang elder, pupunta tayo at titingnan ito ngayon. Natahimik ang matandang lalaki at tahimik lang na tumingin sa direksyon ni Chinyu.
Siya ay kalmado, dahil ang mga nangungunang henyo ay tiyak nalilito sa napakagandang panahon. Parang makatwiran ang lahat ng nangyari. Ilang sandali pa, bumalik ang dalawang nakabaluti na sundalo. Ikinulong nila ang kanilang mga kamay at sinabi, unang elder, ang taong sumusunod sa barkong pandigma ay si Qin Yu. Qin Yu. Bakas ng pagkagulat ang mga mata ng matandang lalaki nang marinig niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya, siya ba ang Qin Yu na iyon na tumalo sa banal na anak ng pamilya Yao? Tama, mabilis na sabi ng dalawang sundalo. Bago pa man sila makatapos magsalita ay may ilang tao pang nag-walk out. Ang tatlong taong ito ay may mga may edad na hitsura at hindi pangkaraniwang panloob na chi. Nakasuot sila ng mga damit na lino at may mga lihim na kayamanan. Unang elder, itong si Qin Yu ay may Trakelas Immortal Scripture na gusto ng lahat sa mundo. Dahil nagpakita na siya sa harap natin ngayon, marahil ito ay isang mapalad na kapalaran na ipinagkaloob ng langit, sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng linan na damit. Natahimik si First Elder. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, talagang interesado ako sa Trakelas Immortal Scripture, ngunit siya ay mula sa Thunder Courtyard. Maaaring lumitaw siya sa araw ng Path of Heaven. Kung atakihin natin siya ngayon, maaaring magkaroon ng conflict sa lugar kung saan darating ang araw ng Path of Heaven. Unang Elder, hindi na kailangang mag-alala. Paano kung Thunder Courtyard iyon? Mahalaga lang siya kung buhay siya. Handa lang si Dinley na protektahan siya kapag nabubuhay pa siya. Pero kung patay na siya, mawawala ang halaga niya. Paano magdedeklara ng digmaan si Dinley sa pamilya ni namin para sa isang patay na tao? Walang pakialam na sabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng linan na damit. Tama. Matagal nang naging kaaway ng publiko ang Thunder Courtyard ng iba't ibang maharlikang pamilya. Kung kikilos siya, tiyak na magdudulot ito ng galit ng publiko. Walang sino man ang magbabayad ng ganoong halaga para sa isang patay na tao, sabi ng isa pang matanda na nakasuot ng linan. Saglit na natahimik si unang elder bago iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, sige, sige. Hihingi lang ako ng tawad kay Dinley sa hinaharap. Gawin mo ang mga bagay ng malinis. Nang marinig ang utos na ito, ang mga mata ng matatandang lalaki na nakasuot ng lino ay kumislap na may bakas ng kalupitan. Tahimik silang tumango bago nawala sa barkong pandigma. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa labas ng barkong pandigma at mabilis na sumugod patungo sa Qin Yu. Naramdaman ni Qin Yu ang puot at bahagyang kumunat ang noo. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi siya tumigil sa pagsulong. Sa halip, pinabilis niya ang kanyang bilis at tumungo sa direksyon ng araw ng landas ng langit. Alam niyang ang kabilang partido ay malamang na nagnanasa sa Trakelas Immortal Scripture sa kanya. Ito rin ay isang bagay na lagi niyang pinag-iingat. Hindi nagtagal, dumating ang tatlong matatandang nakasuot ng linan sa harap ni Qin Yu at hinarangan ang kanyang daan. Naging malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Huminga siya ng malalim at sinabing, mga nakatatanda, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang marating ang lugar kung saan dumarating ang landas ng langit sa lalong madaling panahon. Mangyaring tuparin ang aking hiling. Oo, syempre, maaari mo. Mabuti pa na hayaan kang sumakay sa barko. Napangiti ng mahina ang isa sa mga matatandang lalaki. Sa puntong ito, bigla niyang binago ang paksa at sinabi sa masamang boses, gayunpaman, mayroong isang kinakailangan. Ibigay ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan. Tulad ng inaasahan, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Natahimik siya saglit bago nagsalita, sige, pangako ko sa iyo.